good day and welcome back sa panibago na naman video. Ako nga pala si Queen ng Plants and Beauties. At bago po tayo mag-proceed sa ating bagong topic for today, ay gusto ko po muna kayong batiin ng Happy New Year po sa inyong lahat. And syempre, plantito and plantita pa rin ngayong 2024. So, ayun na nga, for today's video ay since ngayon ay New Year, usong-uso talaga ngayon yung mga lucky plant, yung mga pampaswerte. At alam nyo ba na kung pag-uusapan ang mga lucky plant, syempre hindi magpapahuli itong ating plant for today. Itong si CC plant, tinatawag din siya na welcome plant. At itong napili kong topic o itong napili kong halaman na magandang pag-usapan ngayon. Kasi alam niyo ba, itong CC plant ay isa sa pinakamagandang halaman na pwedeng ipang-display sa loob at labas ng ating bahay. Kaya lang, para tong artista mga ka-planters kasi sobrang daming issue na nalilink dito sa mga CC plant or dito sa welcome plant. Kaya naman kung ikaw ay interesado sa mga CC plant pero ikaw ay nagdadalawang isip na mag-alaga nito dahil sa mga naririnig mong issue katulad ng ang CC plant daw ay cancerous and then ang CC plant daw ay poisonous. Well, mamaya sa videong ito ay isa-isa natin yung tatalakayin at pag-uusapan at aalamin din natin kung totoo nga ba ang mga yan at kung paano maiiwasan. Aalamin din natin kung ano ba ang mga benefits ng CC plant, kung ano ba ang mga katangian niya, kung ano ang mga potting mix na ginagamit ko sa kanila, and syempre kung paano yung care tips katulad ng sun exposure and syempre yung watering. At kung ano pa ba yung pwede kong ma-share sa inyo tungkol sa pag-aalaga ko sa kanila. And ipapakita ko rin sa inyo kung ano-ano ba ang varieties ng CC plant or welcome plant na meron ako dito sa aking garden. So, unahin na nga muna natin mga ka-planters sa topic na ito kung totoo nga ba na cancerous ang mga CC plant. So, ito mga ka-planters, ito yung kaunahan ko talagang CC plant at nakuha ko to or nahingi ko to sa tita ko sa Lucena nung last year, bali 2 years na kasi ito sa akin. Nung nakipag-Christmas party kami, ay ayan, naghingi ako sa kanya ng isa. Pero noon, dati pa lang, ay meron na rin kaming mga alagang CC plant dito sa bahay. And noon nga, yung unang time na napabalita na cancerous daw si CC plant and poisonous pa. So, dinispatcha ko muna talaga, sobrang dami namin ganon. And tinapo namin siya kasi nga may mga alaga kami ditong mga hayop, may mga aso, may mga pusa. And then, trinay kong i-search kung totoo nga ba ang mga chismis na yan. And napanood ko rin naman, may mga napanood ako and may mga nabasa ako na hindi naman pala totoong cancerous si CC plant. Walang patunay or walang proof, walang clinical na pag-aaral na nagsasabi na talagang cancerous si CC plant. Pero pagdating sa kanyang toxicity, yes, poisonous talaga, according din sa aking nabasa. Medyo mataas ang toxicity level ng dahon ng mga CC plant. Kasi nga, di ba, nung nakaraang mga taon, may mga nag-post or may nag-post sa Facebook nila na yung anak, parang nabasa ko dun, yung anak niya ay naka-ingest or nakakain ng isang dahon ng CC plant at yun talagang hindi na maintindihan kung anong nangyari sa bata kaya siya may masakit daw sa kanyang bibig. Yun pala, trinay nung parents na tingnan kung bakit nagkakaganon yung bata. And nung nalaman niya, trinay niyang lasahan or tikman yung dahon ng CC plant, ay talagang hindi daw maganda. Parang may pagka mainit sa part ng kanyang dilan, halos hindi ka na nga makanguya or makahinga. Ganon siya. Pero pagkalipas din naman ng mga ilang minuto or ilang oras ay nawawala din naman. Kaya talagang kung gusto nyong mag-alaga ng CC plant, ang mai-advise ko lang ay talagang ilagay natin siya sa mga part na hindi mapapaglaruan ng mga bata or ng ating mga alagang hayop, lalo na ng mga aso na minsan ay mahilig din talagang maglaro or mga alam ng ating mga halaman. Alam niyo ba mga ka-planters, napakarami pa rin namang ibang mga house plant na mataas din ang toxicity level at mga poisonous din talaga, hindi lang natin alam. Katulad ng mga diphen, at saka ang alam ko yung mga snake plant ay toxic din sila kapag na-ingest. Pero ito hindi naman siya fatal or hindi naman talaga ikamamatay kapag konti lang naman yung na-ingest ng kung sino man ang makikialam sa dahon niya. Kasi talagang malalasahan at mararamdaman agad ng nakalumod or nakalunok na talagang may hindi tama kapag sila ay naka-ingest ng kahit kaunting dahon lang ng mga CC plant. And yun,
May mga first aid din katulad ng ang nabasa ko doon ay nagtry silang kumain ng asukal para nga mawala yung ganong pakiramdam nila sa kanilang bibig. And yun nga daw, nawala din naman pagkaraan ng mga ilang minuto or ilang oras. Dumako naman tayo sa benefits ng mga ZZ plant. So sa benefits naman, nakakatuwa talaga si ZZ plant. Biruin nyo na napagkamalan na cancerous itong mga ZZ plant natin. Pero sa totoo lang, sobrang dami palang benefits na pwede nating makuha sa mga ZZ plant. Katulad ng, according to NASA, ang mga ZZ plant ay nakakapag-eliminate ng mga harmful air contaminants. Katulad na lamang ng mga xylene and yung trichloroethylene and of course yung carbon dioxide na nakakasama sa ating hangin kapag ating nalanghap. At kapag marami kang tanim na ZZ plant sa inyong bahay, siya ay magandang air purifier. Kaya naman ito ay sinasuggest din or pwede rin talagang ilagay sa loob ng bedroom and sa salas. Pwede rin nga actually kung maliwanag yung part ng inyong kusina, pwede rin siyang ilagay doon. And napakarami kasing mga air pollutant na pumapasok sa ating bahay na dala ng ating mga kagamitan katulad ng kapag halimbawa naghibo tayo o kaya nag-spray tayo, yun yung mga kaya nilang tanggalin sa hangin. And kapag na-absorb ng mga ZZ plant yung mga ganong air pollutant or yung mga contaminants, ang kapalit nun is maglalabas siya ng mas malinis na hangin na pwede nating malanghap. And isa pang magandang benefits talaga ng ZZ plant mga kaplanters is yung pinapaniwalaan siya sa feng shui as one of the luckiest plant. Ang tinatawag din nila itong eternity plant and kailangan daw na ilagay lang natin ito sa perfect na spot ng ating bahay which is sa southeastern corner ng ating bahay. And kaya nitong i-attract ang protective and purifying energy. It also attracts prosperity, growth, and positive energy. Kasama na rin dyan ang wealth. And it also brings fortune to the owner. Kaya mas maganda talaga na ito ay nasa loob ng ating bahay. At alam niyo ba mga kaplanters, when it comes naman sa pag-aalaga ng mga ZZ plant, ito talaga ang maiituring ko sa isa sa pinakamatibay kong halaman. Ito talaga, mula nung dumating ito sa akin, wala talaga akong problema. Sabi ko nga sa inyo, 2 taon na to sa akin, pero hindi ko siya nakikitaan. Hindi siya katulad ng mga, yung snake plant, di ba, minamatibay ko na yun. Pero wala siyang sinabi sa mga ZZ plant. Ito never siyang pinamahayan ng mga insektong mapanira. Katulad ng mga mealybugs or yung mga nangangain talaga dito. Kasi no wonder na wala talagang mga ngain sa dahon niya kasi nga medyo mataas yung kanyang toxicity level. And siguro minsan may mga maninirahan lang sa kanila nagagamba pero madaling tanggalin and hindi talaga siya magiging sanhi ng pagkamatay. Talagang hindi mo ito makikitaan na may mga nabubulok na dahon or nalalantang dahon. Lalo na itong green, itong pure lang na green mga kaplanters. Kasi itong dilaw or itong variegated, medyo talagang may pagka-sensitive pa to ng konti. Pero masasabi kong matibay din siya. Pareho sila nitong kulay black sisi ko. Ito talaga mga wala ako halos problema. And when it comes naman sa sun exposure, hindi rin maarte talaga itong si ZZ plant. Halos hindi ko nga ito pinapansin dito sa amin, sa karamihan ng aking halaman. Pwede siyang ilagay, sabi ko nga kanina, indoor and pwede rin naman outdoor. And si mama kasi may ganito rin siya. Nung una nasa indoor yung kanyang ZZ plant, tapos trinay niyang ilagay sa labas ng bahay para nga daw mas lumago at mas lumaki. As in talagang nung nilagay niya, napalagay siya sa direct sun. Morning and afternoon sun yung nakukuha niya. Nung una, syempre, lahat naman ng halaman na galing sa loob, tapos bigla nating nilabas, ay talagang medyo masyasyak siya at may tendency masira yung mga dahon. At ang nangyari dun sa ganito ni mama, kasi nga biglang nabaguhan and tinamaan ng matinding araw, na medyo nanilaw lang yung dahon niya at akala namin ay mamamatay na kasi nga medyo naninilaw. Sabi ko nga ay sayang naman. Pero alam nyo ba, hindi siya namatay. As in, nakasurvive siya. Pagkalipas lang ng ilang linggo, ay okay na okay. Andun siya sa labas. Hindi katulad nitong mga sisiplan ko na to, na hindi talaga sila tinatamaan ng direct sun. Pero sila ay nasa outdoor. Hindi nga lang full sun yung kanilang nare-receive dahil nako-cover naman sila ng bubong. And ayoko talaga silang ilabas kasi lalo na itong mga variegated ko, feeling ko ay masisira yung dahon nila kapag tinamaan ng mas matinding sunlight. At sa pagdidilig naman or sa pag-water natin sa kanila, alam nyo ba itong ZZ plant, isa pa to sa halaman na napakatibay sa
matinding tag-uhaw. I mean, kapag natuyo sila, ay hindi sila agad-agad mamamatay. Kahit mga 1 week or 2 weeks natin silang hindi madiligan, ay okay lang sila. Napaka-drought tolerant, sabi nga ng mga napanood kong nag-aalaga ng ZZ plant, kasi nga ito ay nagmula din sa mga parting Middle East kung saan uso talaga ang tagtuyo. Kung siyang diligin once a week or kapag nakikita natin na tuyong-tuyo na nga yung lupa niya, it's time para magdilig. And ako kasi, itong isa ko, itong original kong ZZ plant or itong green, may time na napabayaan ko to sa labas, which is talagang nakareceive siya ng maraming ulan, matubig. And yun nga, namatayan siya ng isang ganito, ng isang stem ba ang tawag dyan. So, ayun nga. Namatayan siya ng isang stem. Yan. Siguro, yun lang talaga ang magiging kalaban ng ating ZZ plant kapag sila ay na-root rot. Siyempre, di ba, kahit ano naman ang halaman na mapabayaan natin sa tubig, ay talagang minsan, lalo na kung hindi maganda ang drainage, yun lang ang pinakamagiging kalaban niya. When it comes to fertilizer naman, yung mga natural na fertilizer, as usual, yung mga vermicast, and ito makikita nyo, nilalagyan ko rin talaga to ng eggshell fertilizer, ayan para mas maging matibay yung mga roots niya. And doon naman sa lupa na ginagamit ko sa kanya is yung natural lang na garden. So, ito kasi talagang ZZ plant. Hindi siya maarte. Yung iba nga ay talagang kumukuha lang ng pure na garden soil. Tapos yun na, as is na pagkakuha nila ng garden soil, yun na talaga. Ako naman, since meron naman ako ditong mga pang-potting mix, nilalahukan ko na din, katulad nito. Ito bagong repat ko lang to, pero ganito talaga yung ginagamit ko. As usual, meron pa ding rice hull. Mas maganda nga kung yung rice hull nyo ay nabubulok, and meron na rin carbonized rice hull, may vermicast, and kung meron kayong composted soil, pwede rin yun. Basta't wag lang yung parang muddy or maputik or matigas yung kanilang lupa. Kaya kung gusto mo ng halaman na talagang hindi ka iiwan, nandyan lang lagi kahit hindi ka pala dilig, kahit hindi ka mahilig magrepat-repat, kahit lumalabas na yung mga ugat niya, ito talaga yung mai-recommend ko sa inyo. Hindi mo siya kailangan laging i-fertilizer, hindi siya kakapitan ng mga mealybugs at ng mga mapanirang insekto na lagi kong kaaway. Ito talaga yung isa sa mga halaman na hindi ka mahihirapang mag-alaga. Napaka-beginner friendly talaga ng mga ZZ plant. And pagdating naman sa mga varieties ng ZZ plant, hindi ko pa alam kung ano yung ibang mga varieties, pero 3 varieties lang kasi ang meron ako dito. Ayan, ito yung original nga, si green na ZZ plant. Ayan. Tingnan nyo naman yung kanyang para siyang plastic. Yung dahon niya ay makintab, lalo na kapag bagong sibol. Ayan, sobrang ganda. Kaya naman ito ay hindi mawawala sa ating garden. And kasunod naman ay itong variegated na ZZ plant. Ayan, dati talaga sobrang mahal ito mga ka-planters. Pero itong bagong lumabas sa kanya, konti lang yung kanyang variegation. Kasi nga sabi ko sa inyo, konti lang yung araw na nare-receive dito. As in, hindi nga siya tinatamaan ng araw. Maliwanag lang talaga dito sa labas ng bahay namin. At ito naman si Black CC. Ayan. Napakamahal nito noon mga ka-planters. Pero nung nabili ko to, is mura na lang. Ito lang sila dati, ito at ito. Kulay green pa to noon. Nung last week, medyo mag-green pa tong bago niyang baby. Pero ngayon, ayan, nag-uumpisa na siyang maging dark. And pagkaraan lang ng mga ilang linggo, magiging ganito na rin siya kaitim. Sobrang dalang niya. Si Black Raven yata ang tawag dito kung hindi ako nagkakamali. As in, black siya talaga. And ang daming gustong bumili sa akin itong Black CC ko na to, pero ayoko kasi kukunti pa siya. And when it comes to propagation naman ng ating mga ZZ plant, kung gusto nyong magparami, pwede nating gawin is root divide, or yung pagkasi ito yung tinanggal natin, may makikita tayo dito sa loob nito na para bang mga bilog-bilog. And yun yung pwede nating i-separate and itanim sa panibagong paso. Ayan. Bawat isang ganyan, yan, meron niyang kanya-kanya, para ba siyang patatas, yun, ganun. Pwedeng yun, root divide. And then, ang isa pa, yan tinatawag itong leaf propagation. Ayan, itong mga variegated ZZ na ito, na ayan, dalawa sila. And then, itong nasa harap, meron na rin siya dito, umusbong. And itong ikalawa, ayan, napakaganda nung ibinigay niya sa akin na baby. Ayan, full moon siya mga ka-planters. And ito pa, meron pang isa dito, ayan.
From lip lang din sila pareho. Tuwang-tuwa naman ako kasi nakakatuwa. Lalo na ito yung pinakahuling dumahon or tumubo dito sa lip propagation. Nakakatuwa kasi tingnan nyo naman, talagang siya ay puting-puti lang. Full moon siya talaga. Ayun, and kaya pinakita ko na rin sa inyo kasi gusto ko na itong ilipat sa mas malaking pot. Kasi 4 na buwan na rin ata to. So, mag-iisang taon din halos bago siya, parang ganun. Parang mag-iisang taon din bago siya, o kalahating taon, bago lumabas itong kanyang mga bagong mga bagong dahon o mga bagong puno. Sobrang tagal din. Kaya siguro kung maglilip propagation kayo, ay damihan nyo na. Lalo na itong si Raven, si Black Sissy. Napakaganda nito kapag marami kayo. And ganun din itong si ZZ Plant, kahit pa paano ay medyo may kamahalan pa rin naman ito. Kaya lang ang dami na kasi ngayon ng mayroong mga ganito. Kaya nagmumura na rin siya. Hindi katulad dati, sobrang mamahal niya talaga, grabe. Tutusok lang naman sa lupa yung dahon. Yan. Eh, napakadali lang. Talagang makikita mong buhay lang yung dahon sa sobrang tagal na niya. Ganyan lang siya. And kapag nilipat ko ito sa ibang paso, ay isasama ko pa rin yan. Hindi ko pa rin tatanggalin. So, ayun mga ka-planter, sana naman ay natulungan ko kayo sa inyong mga katanungan patungkol sa mga sisi plant. Lalo na po yung mga gustong mag-alaga pa lang ng mga sisi plant at yung mga bagong plantita na naghahanap ng mga halaman na napaka-beginner friendly. Ito talaga yung mai-suggest ko sa inyo. And that's it for today's video mga ka-planters. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe, paki-like and share mo na rin ang videos na ito para mas marami pang mga kaplantita natin ang makapanood. Yun lang. Thank you for watching and bye!